Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi na suboptimal ang ipinasang budget ngayong taon. Pero ginagawan niya ng paraan ng administrasyon na maibalik ang mga nawala sa original na budget request sa ilalim ng National Expenditure Program. Sa ambush interview sa Leyte, sinabi ng Pangulo na nireremedyohan nila na mapondohan ang mahahalagang proyekto at programa, partikular sa edukasyon at kalusugan. The budget as was passed, you could describe it as suboptimal. But we are remedying that situation and we are returning the most, well, let me put it simply. Ang ginagawa natin ay yung mga masyadong nawala sa NEP, sa National Expenditure Program, na hindi na nabigyan ng pondo, ay hinahanapan namin ng mga savings para maibalik ang mga pondong yan, kagaya sa edukasyon, kagaya sa health, kagaya mga pabahay. Sa Department of Education, mula sa mungkahing 748 billion sa NEP, 737 billion lang ang inaprobahan ng Kongreso. Nabawasan tuloy ang pondo para sa paglikha ng mga bagong posisyon sa School Personnel, Basic Education Facilities Fund o BEF at DepEd Computerization Program o DCP. Ang DCP na dating may panukalang 12.37 billion ay nabigyan lamang ng 2.43 billion. Dahil dito, napilitan ang DepEd na kanselahin ang 4 billion sa mga proyektong may kaugnayan sa mga kagamitan tulad ng laptops, smart TV at satellite-based internet. So this is what we are doing. So maybe as I said, the original budget can be described as suboptimal. We are working to make it optimal once again. Una rito, pinulong ng Pangulo ang mga opisyal ng iba't ibang ahensya para sa budget review sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act. Kabilang sa mga proyektong nais ng Pangulo na maibalik ang budget ay para sa foreign assisted projects ng DPWH. Isinusulong rin ito na mapunduhan ang BEF at DCP ng DepEd. Gayon din ang branding budget ng Department of Tourism na kukunin sa contingency fund ng Office of the President. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority.